may pinapacheck sa akin dito tong isang pump motor na to, dahil nga daw hindi daw to nag-i-start ng automatic, so hindi siya gumagana. Ngayon pag ganito ay dito tayo mag-umpisa sa motor, check natin yung mismong motor kung nag-stack up ba to or hindi. So dito iniikot ko yung pan motor niya, ay umiikot naman, so pre-wheel naman siya, so hindi tayo magpo-focus dito. So doon tayo magpo-focus sa control, kung ano ba talagang problema nitong motor na to, bakit ayaw mag-start. So dito may nakita akong isang inverter dito na yun yung controller niya. So yung pump motor na yun, so ito yung controller niya, itong inverter na to. So hindi siya umiilaw. So dalawang possible nito, walang supply or sira yung inverter. So dito tayo mag-check sa input supply ng inverter. So ito yung input supply niya. So hindi umiilaw yung tester pin natin dito. Ayun, gamitan natin ng clamp meter kung wala ba talagang supply. So ayun, nakasit tayo ng easy. Ayun, check natin yung line 1, line 3. So wala tayong nakukuhang power supply talaga. So kaya hindi umiilaw tong inverter na to, dahil nga wala siyang power supply. So ngayon, step by step tayo, papunta tayo sa taas. Ngayon dito siya, dumaan siya ng contactor. Ngayon dito tayo mag-check sa input ng contactor kung may power supply ba talaga, dahil hindi siya nag-energize yung contactor. So possible wala atang signal to. So ngayon master, i-check natin yung input na power supply nito, kung may input na power supply ba talaga. So ngayon, na-verify natin na walang problema yung supply, no? May input siya na supply. So hindi lang talaga gumagana yung contactor. So hindi siya nag-energize. So ngayon, i-check natin yung supply ng contactor na 24 volts, kung may supply ba talaga. Kasi kung walang supply to, talaga hindi talaga mag-energize tong contactor na to. So 24 volts pala yung supply ng contactor na yan. So set natin ng DC yung clamp meter natin. So i-check natin ng E1 at saka E2. So wala tayong nakukuha. So ibig sabihin, wala siyang signal na paganahin niyang contactor na yan. So ngayon, susundutin natin ng manual to para makita nyo lang na okay talaga yung inverter na to. So yan, kung makita nyo, umiilaw yung inverter pag sinusundot ko yung contactor ng manual. Ayun, tanggalin natin. Namatay yung inverter. So ang kailangan lang natin dito, i-check natin yung monitor niya. Baka naka-off lang to yung control ng pump. Kaya tinawag ko yung operator, pinapacheck ko yung control ng pump motor. So ito pala yung operator namin na pugi. Yan, chine-check niya yung pump motor na yun kung naka-automatic ba talaga. So nakita niya na nakapatay yung control. Kaya talagang hindi talaga mag-energize yung contactor. So ngayon, nag-energize na yung contactor. Kung makita nyo, gumagana na yung inverter. So yan, lumulubog na yung contactor. So ibig sabihin may signal na siya. Ayan, kung makita nyo. Ngayon, i-start na niya yung pump. Kaya yun, kung makita nyo, umandar na yung pump motor. So wala tayong nakikitang problema. Nagkakaroon lang ng problema sa monitor. So hindi naka-start yung pump motor na yon. So may control kasi ito dun na manual or automatic or stop. So naka-stop siya. So hindi siya naka-auto. Kaya hindi talaga siya nag-energize. So yun lang master. So basic troubleshooting ng motor control na to na inverter ang control.